Pagpasay, nakasimamo. Tingnan mo ang tabi mo, tanda na ba? Kasi araw-araw nakasimamo. Kaya, ito ang mga ninyong namisi sa buhay ni asawa. Kapag walang pera, isman. Sinampal ng asawa, isman. May kabit din mo asawa, isman. May anak sa labas, isman. Naanakan ang palis-pulis ng Ternate, isman. Keep on smiling. Dahil ito ang sikreto ng buhay. Kansugan. Kaya nga mga kapatid, ako, nagtuloy-tuloy pa rin yung mga hilig masko. Hindi ko ma-limutan mo na politiko ako. May bumuntang galing Maynila. Babae. Pagdating dito, lumuhod sa harapan ko. Ano ang sinabi? Pate, patungan mo po. Nagalit ako. Ang liwa-liwanag, mapapatungan kita. Kamaya na pag nagaling na. Iyon pala, ang ibig sabihin, i-pray over mo ako. Kaya pupunta sa akin ang mga may sakit, huwag kang magsasalita ng Tagalog. Sabihin mo, English, pray over mo. Ayan, after 6 months, bumalik yung babae yung galing Maynila. Daming dalang regalo. Sabi ko, bakit? Alam mo na si Padre, nung pinatungan mo ako, nabuntis ko. Grabe. Kaya mga kapatid, huwag magsalita palaging English. Pray over mo po ako. Alam mo, minsan mga kapatid, ito ang paniwala ako nakapagpalayas ng mga masamang espiritu. Exorcist kasi ako ng diocese mula pa mga kumparis dito sa Tarna hanggang ngayon. Alam niyo mga kapatid, itong sasabihin ko sa inyo, wala naman talagang kapwa, walang duwende, walang naman lupa, walang white lady, mayroon lang demonyo na nagdi-discuss. Nakakita na ba kayo ng demonyo? Diba? Tingnan mo ang katabi mo, siya yan. Kaya ito na kayo magpapakita niya. Pero kapag talaga mayroong problema, ako ang pinupuntahan. Kaya ako, namumroblema ako sa mga parokya natin. Dahil pag may nararamdaman sa bahay, ako ang tinatawag. Kaya pagdating ko sa bahay, sinasabi, sa ngalan ni Jesus, lumipat ka sa kabilang bahay. Kaya, pabalik-balik ako. Sabi nga sa akin ni Bishop, paano mo mapinalalaya sa demonyo? English o, dahil hindi magkaintindi ng Tagalog ang demonyo. Paano? In Jesus' name, get up from this person. Go immediately to the Bishop house. Imus Cavite. Kaya mga kapatid, sikapin natin na maging tayo matibay at matatag sa mundo. Kaya nga mga kapatid, huwag ninyong problemahin sa mundo ito, lalo tigil mga pera. Minsan daw, ikwento ko lang sa inyo, may nagyabangan daw yung mga pera sa Pilipinas. Sabi ng Santiago, kami ang pinakamahalagang pera sa Pilipinas dahil kami ang gamit ng mga negosyante. Sabi ng mga wala kayo, kami ang pinakamahalagang pera dahil kami ang pakingking sa kasal. Sabi ng 100, wala kayo, kami ang mahalagang pera dahil kami ang dala-dala ng mga tatal natin sa SM. Sabi ng 50 pesos, wala kayo, kami ang mahalaga, kami ang baon ng mga estudyante sa school. Sabi ng 20 pesos, wala kayo, dahil kami ang nilalagay sa envelope, inaanay kami sa pare. 20. Sabi ng wala kayo, dahil kami nilalagay sa gusto, may kanta pa, operto, reso. Gustahan tayo mamaya, tingnan mo ang katabi mo. Bagay ba? Kaya huwag kayong mag-alala, pera-pera lang yan. Kaya mga kapatid, sikapin pala. Kaya minsan mga kapatid, magtulungan tayo sa isa't isa. O ba?
Gayahin ninyo itong mag-asawa, 95 years old. Pumunta Jollibee. Nag-order isang soft drink, isang hamburger. Linapitan ng seminarista. Lolo, Lola, dagdagan na ninyo ang order ninyo. Ako nang magbabayad. Iyo, ganito kami ng tulong. Nung kumain na unang kumain yung Lolo, nakatingin lang yung Lola. Lalo na tingin damdamin ng seminarista. Sige na po, Lolo, Lola, babayaran ko. Pero bakit gano'n? Nauna kang kumain ng ulang Lola. Kasi siya, naghihintay pa siya ng hustisyo. Bakit? Dahil sa mundo ito, nagpapahiraman ng hustisyo. Kaya kayo, magpahiraman din kayo ng hustisyo sa isa't isa para maghihirap at magulat. Kaya mga kapatid, palagi natin sikapin sa mundo ito, mahalin natin ang ating Panginoon Diyos. Kapag tinignan kasi ninyo ang krus ni Jesus, iyong pataas, pagmamahal sa Diyos, iyong nakalipat kamay ni Jesus, pagmamahal at tinuturo sino sa katabi mo. Mahal mo ba ang katabi mo? O sige, sumunod kayo sa akin lahat. Sabihin mo sa katabi mo, mahal na mahal mo. Ang bait-bait mo. Ang galing-galing mo. Mabuti kang atake. Mabuti kang kaibigan. Mabuti kang Kristiyano. Mabuti kang Pilipino. Lakas. Sama. Kunin ka na rin ni Lord. Ayaw talaga. Ayaw talaga. Alam nyo, mas okay ang patay. Di ba? Pag patay ka na, wala ka ng problema. Pag patay ka na, di ka na maglalaba. Pag patay ka na, di ka na masasampan ng masama. Pag patay ka na, may utang ka, di ka na magbayad. Pag patay ka na, di ka na rin magbibisa. Mga kapatid, alin bang mas okay? Buhay o patay? Pero, kung gusto ninyong buhay, ayusin ninyo ang buhay na yan. Bakit? Dahil kailanman hindi ka nilikha ng Diyos para maging malungkot. Nilikha ka ng Diyos para maging masaya. Tingnan mo ang katabi mo, masaya ba? Ngitian mo ang katabi mo. So kaya mga kapatid, ngayon, araw ng kapistahan ng Panginoon Jesus, ang batang si Jesus. Sabi sa atin sa Pilipinas, ang mga bata daw ay hindi nagsinungaling. Tama mo ba? Bakit yung paniwala? Nagsisinungaling ang mga bata. Bakit? Narinig na ba ninyo ang inyong anak na nagsabi sa inyo, inay, huwag na akong bigyan ng bago. Bukas, may natira ako. Narinig ba ninyo? Hindi. Saan natuto ang bata? Sa nanay. Narinig ang mister. Narinig ba ninyo ang asawa ninyo? Sweetheart, huwag mo na akong bigyan ng pamaligid bukas. May natira ako. Wala rin. Saan natuto ang nanay? Sa pari. May narinig ba kayong pari nagsabi? Huwag na kayong mag-mention mamaya. May natira pa kahapon. Wala. Anong sinasabi? Kulang, dagdagan. Kaya ang pera lang yan, kung kayo magkakaroon yan. Kaya nasakapin palagi na sa mundo ito, mas tayo mga maluputing tao. Okay ba kayo? Kaya pinilit ko talaga pumunta dito. Dahil 6 na taon din ako sa taon natin. Kaya nga, sa langkahan, sa February 26, ang edad ko po, 75 na po. Retired na po. Kaya lang, pag retired po, mag-aasawa na po ako. Okay, taas ng kamay, yung gusto, mag-aasawa ko. Grabe talaga kayo, wala man lang nakakisa. Sabi ko pa naman, mag-aasawa ko talaga natin, hindi lang ako tingkiran. Okay na. Sabi ko, pag makabalik ako dito, manda kayong lahat. Sabi ko, dahil pag ako rin ang pari dito, manda kayo. Dahil ang unang batas, lahat nagsisipa sa parokya ito, ang damit hindi na bestida o pantalon, pantilang magbra.
Ay, di mas maraming sisipan. Hindi, meron lang. Huwag kayong mag-alala ng YouTube. Gusto ko lang talaga kayong pangitiin ngayon. Dahil ito ang sikreto na walang sakit at tumatagal ang buhay namin. Hindi tayo. Dahil ka mga kapatid, sikapin sa mga na magkitayong matagal at matagal. Alam niyo, 6 na taon ako dito, ang saya ko dito. Enjoy na enjoy ako. Lalo tingin kapag nakaupo na ko niya sa may pintuan ng simbahan, enjoy na enjoy ako. Pagpasok ng mga tricycle sa patio, pagbaba ng mga matatanda apostolado, kita-kita ko ang lahat ng sila. Kasi hindi marunong bumaba sa tricycle. Baba ko lang minsan ako dalawin ninyo. Ninyo Jesus, patawarin mo na ako. Nagilid na naman po ako. Kaya na ako gumagawa dito. Lahat ng pinapunta ko kay Ninyo Jesus, gumaling lahat. Dahil ang pagkunin mo ay nagpapagaling. Kaya nga mga kapatid, maraming sikapin sa mundo ito. Ang natatawa ko, may daladala akong picture ng Ninyo. Galing dito, walang mukha, walang ulo. Ang ginawa ng sekretary ko, pinicture ang mukha ko, dinagay mukha ko. Nakataas sa kamay ko, may sigarilyo. Kaya kaya mga kapatid, sa akin palagi, kaya pinili ko pumunta ngayon para makapagwis. So, akin mga kapatid, kung ito muling bati, Happy New Year. Happy New Year po. Sabihin mo sa katabi mo, mag-ingat ka sa buhay. Tumayo tayo. Sumasok.